Tara na Kuya Oji, ichika mo na dali. Magandang hapon. Alam natin lahat na pinaghahandaan ng bawat miyembro ng cast ang pagpunta rito, no? Anong pakiramdam ng hindi natatanong? Sige, joke lang. Ako kaya ba? Oo nga, sorry. Hindi. Kasi, syempre, pag masyado kang babad sa SOCMED, so mapapansin mo na parang sumasabay doon sa Don Bell yung snoring. Tapos, lagi pa siyang sinasuggest sa Netflix. So, originally ba, Direk, Sir Henry, hanggang doon lang ba yung role ng snoring? Pero, parang habang papalaon, dumadami nanganganak ang mga eksena nila because of the glamour. No, sa simula pa lang ang conceptualization ng Can't Buy Me Love, meron talaga na nakaplano talaga kami for a subplot ng kwento ng Snoop at ng Irene. It was formulated from the start. Kaya kung mapapansin ninyo, sa una pa lang, sino nakasalo kay Irene nung nahulog siya, nung nakidnap siya, it was Snoop because it was intended that way. So, larado siya from the very beginning. And we're so thankful na kinagat sila ng mga manonood, di ba? Apart from of course, the phenomenon na sina John, ang Don Bell, sina Bigos, saka sina Lee. So, we're so thankful for the support that they got as well from the viewers. Direct May? Well, actually, nung casting, nagka-casting kami for Snoop. Nabanggit niya, sinabi, si Anthony Jennings ba available na dun from Ironheart? Because he was still with Ironheart. And then our executive producer, si Saki, said, yeah, available na. Sabi ko, joke lang to. Sabi ko, tas ending sila ni Maris, haha. But that was just like a private conversation. Because I think in every show, aside from the leads na love team, there's always like a goal na meron kang mabuo na bagong love team or team up, ganyan. In every project, laging meron. So, I didn't talk to them about it. And I guess sila rin, they saw the potential of the casting and the pair-up. So, I was on leave after the first part ng show. Nung wala ako, yun na pala yung nangyayari. They were doing this, they were planning for yung launching na of their love story. So, I think it's really na naghahanap talaga sila ng parang sino kaya ang pwedeng sino yung pwedeng bagong i-launch din. Okay. Thank you, Direk. Sa snoring, nagpapasalamat pa kayo sa tae. Bakit kayo natin? Kasi kami na po sa mga kumakain ngayon. Ay, sorry po. Naka-online pa. Papasalamat pa kayo sa dumi. Ako sa dumi. Hindi, kasi doon sila nakilala. Parang doon nagsimula yata lahat. Actually, after ko magdumi, tumitingin muna ako. Wow, everything. Thank you for everything. Ikaw ang dahilan, ganun po. Joke lang! Pero nag-gets ko naman po yung tanong. Thankful po talaga kami sa Star Creatives. Sa show, sa mga nag-isip, sa mga nag-conceptualize, sa nakaisip na i-pair kami. Kasi thankful ako dahil doon nakilala ko to si Anthony. Sobrang sarap katrabaho, sobrang sarap ka-eksena. And finally, nakahanap din ako ng, alam mo yung ka-eksena na sobrang well-connected and like, alam namin yung saan namin gusto dalhin yung eksena. And we're all just having fun. We're both just having fun kapag mag-shoot. Thankful ako kay Anthony sa Star Creatives, sa Netflix, sa Can't Buy Me Love. Yun lang po. Magpapasalamat din ako kay Direk Raymond sa lahat ng mga katarantaduhan namin ginagawa sila. Pero ayun, syempre, overwhelmed din ako. And actually, speechless nga kasi unexpected din talaga yung
Pero yun po, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga yung bumuo ng mga eksena namin. And of course, sa lahat ng mga sumuporta at sumakay sa trip namin ni Maris. Na kung paano namin gusto ipakita si Snoop tsaka si Irene sa kanila. Yun, maraming salamat. Thank you. And I'm sure isa sa mga malulungkot, lahat naman malulungkot, pero ang veteran sa pag-arte, si Tita Nova, ay malulungkot sa pagtatapos ng Can't Buy Me Love. Tita Nova, ang iyong baka meron kang gustong ibahagi o yung mga nakilala mo, yung mga nadiskubre mo habang ginagawa itong Can't Buy Me Love. Akala ko Bilang matagal na sa industriya. Akala ko ayaw tumingin ni Miss Nova sa inyo kasi nakalayo yung mukha niya. Yung pala sa screen nakatingin. Ay, okay. Kailangan ng sabi. Miss Nova? Okay. Itong Can't Buy Me Love, mahirap na ba para sa akin? Mahirap ng kalimutan. Walong buwan na pagsasama at hindi biro ang relasyon. Pwede palang mangyari yun. Hindi mo kadugo. Pero hinibigay mo ang puso mo ang lahat. Itinuring mong anak. Kung anong pain niya, pain mo. Pero hindi mo siya kadugo. Ganon ka-powerful ang love. At labis-labis ako talagang nagpapasalamat at saludong-saludo ako sa bumuo ng istorya na to. Sa tagal ko, sa industriya. Alam niyo na, 40 ko comedy. Pero ako mismo na-discover ko yung sarili ko. Pwede pala. Pwede pala akong mag-drama. Pero hindi lang drama, kundi makatotohanan. Yung ipinakita namin, ibinuhos namin effort, yung puso gumalaw, gumana na maging makatotohanan. Hindi, walang relasyon, wala akong relasyon kay Bingo, walang dugong nananalaytay sa bawat isa. Pero ang pag-iibig, ibinuhos, ipinakita. At kahit tapos na ang taping at tapos na lahat, mananatiling nandun ang pag-iibig na nabuo sa taping na ito ng Can't Buy Me Love. Kaya, alam ko, nararamdaman ko yung pain niya. Nararamdaman niya yung pain ko. And yet, dinampot ko lang siya. Mula nung bata siya. Pero pwede pala. Pwede palang mahalin kahit na hindi nanggaling sa iyo. Hindi mo kadugo. At yun po ipinakita natin dito. Hindi po acting ito. Talagang nararamdaman namin. Kaya, paano mo na-discover na nagugustuhan ng tao? Everybody tells me, Tita Nova, nakakaiyak, nakakahawa, nagtatouch ang mga viewers natin. Hindi na kami umaarte, totoo na yung lumalabas. At sabihin mong telebisyon yan, pero tumatagos ang puso ng viewers natin. That is why very dangerous kung tayo ay gagawa ng mga karumal-dumal, ng mga eksena, mga dialogues na magtuturo sa kanila ng hindi tama. Pero dito ay pinakita natin ang pag-ibig, nananaig ang pag-ibig. Pwedeng magmahal ng kahit na sino. Kaya, maraming salamat sa lahat ng suporta. Hanggang ngayon pinag-uusapan ko. Kaya medyo
maganda po ang pagtanggap sa amin sapagkat puso po ang umaandar dito sa lahat ng mga eksena. Kahit maaksyon, kahit may kontrabida, kahit may lahat, pero puso ang umaandar. At maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat po. Itutuloy ko na rin yung katanungan ko kay Tita Nova, kina Rufa, dahil medyo pinipigilan nilang lumuha kanina, si Direk Roel, si Akot, si Kyla. Ano yung bakit kayo medyo naluha sa mga narinig mula kay Tita Nova? Well, si Tita Nova is so full of wisdom dahil matagal na siya sa industriya. So, from being fun and light, bigla nagsalita na si Tita Nova, lahat nakinig. At naantigin damdamin namin dahil talagang mamimiss talaga namin lahat ang isa't isa. Totoo yung sinabi niya. Wala dito sa amin na isa talagang pa-star or nagbigay ng bad vibes. Everyone's just so professional. Lahat binibigay nila yung 200% nila. Pag nagsama-sama kami, kahit na hindi ako nakakasama sa Tuesday night out, na nagiinuman because I don't drink so much anymore. Group ba yun? Ha? Nasa From Choose. Choose family. Pero we want to also bond with the Binondo people. Pero talagang, ang saya-saya kasi talagang lahat kami nagsama-sama and not only sa storya, lahat ng puntahan namin talagang hindi lang yung kung sinong pumatay kay Divine, pero talagang tumututok talaga silang lahat. So tama yung sinabi ni Tita Nova na talagang ang pag-ibig nga naman, talagang tumatagos talaga kahit na hindi lang sa amin, kundi sa television. Yes, sobrang medyo naging emotional ako kasi sobrang tama yung sinabi ni Tita Nova na the bond that everyone in this cast has created here is so genuine and is so full of love, and talagang it's something that we will cherish in our career because this is also very rare. So I'm also just so grateful to be a part of this. So mamamiss ko kayo lahat. Direk Roel. Ministro mo kami. Hindi, nag-upisa yan kasi nang minsan, alam namin, nararamdaman na rin namin na matatapos na yung taping. Mga month before, na parang nangyari na isang beses na pinaka-last scene na pupunan, magkakasama kami. Pamilya, in Choose. Sabi namin, sa long day, halika, mag-unwind na lang tayo. So from then on, tuwing Tuesday, kasi pag Wednesday kasi wala nang kami taping, we make sure that we bond together. This is after shooting, so we call it Choose Night. So minsan, kapag may Tuesdays, Choose Night. So parang, ganon, naging parang pamilya na talaga kami. Siguro it also helped na sa isang kwarto lang kami ng mansion na yon, magkasama. We share the same banyo. We hear stories. Si Albi, tulog ng tulog. Diba, ganon? So, siguro bago matapos lahat, nalaman na namin ang ugali ng bawat isa. Naamoy na namin ang isa't isa. So, ganon. And nakakatuwa rin, habang tumatagal, tinatawag na nila, naririnig ko lang, Aya, Dia, Itzi, lahat. Tinatawag na nila yung pangalan nila mismo sa show. So, I think it's the term, yung tinatawag ng terms of endearment. So, we're so happy na because of this character, talaga na-extend yung bonding namin as a family. And it shows, Miss Agot. Gusto nagmamakalan kami mga pamilya. And also, I just wanna, it's a privilege to be working with a new generation. Naiiyak ako. Because excellent actors and actresses. Not only on screen, but they're very, very professional, even off screen. So, it's a privilege to be working with. So, iyak ako kasi malapit na. Christina. Hi, Ina. Hello? Yes. Ano ka ulit yung tanong? Okay. Wait. Katulad ng kanilang karanasan sa show. Oh, yes. Okay.
course. Working with Donnie, you know, it would always come from raw emotions. Hindi inaral, hindi pinlano. It's so easy to act with him because he reminds me so much of my only sunshine. Pareho sila ng height exactly, parehong maskulado. So when we hug each other, I close my eyes and I imagine it's my son. Kasi 3 months ko na siya hindi nakikita. So it's so easy for me to feel yung talagang pain na ma-imagine ko lang na hindi ako mahal ng anak ko. Ay, talagang sobrang. I love working with Donnie and Belle, of course. And first time ko talaga, I swapped tears, sweat, and sipon with someone. Kasi sobra talaga yung bugso ng emotions namin. Lalo na yung huli nga namin mga eksena together. And it makes me feel proud na nakatrabaho ng mga batang to. And of course, working with them, very professional, may attitude talaga, and it's always a nice experience. Especially yung mga staff din, yung mga crew lahat, ang saya lang, magaang. Yung mga nakikita yung eksena, ang bibigat, pero behind the scenes, kabaliktaran. Kaya, sobrang tatok ang Can't Buy Me Love. Kahit saan ako pumunta, obsession na yata ng mga fans yung kung sino ang pumatay, they're so obsessed, and nakaka-proud pa. Belle, love ko tong si Belle. I love talking. We have the best chats kami ni Belle. Kasi kausap ng batang yan. Donnie. I love you.